Ganun na lang yun, Raven? Iiwan mo ko dahil lang sa papa mo? Umiiyak nga at hindi makapaniwalang tanong nga ni Amor kay Raven. I'm sorry, Amor. This time hindi ko pwedeng sawayin ang gusto ni Papa. Nakatalikod na sagot nga ni Raven dahil hindi niya kayang harapin si Amor. Dahil sa kaduwagan niya, naglakad na nga lamang palayo kay Amor nang hindi nililingon man lamang dahil sa mas lalo lang siyang masasaktan. Raven! Huling pagtawag nga ni Amor kay Raven habang umiiyak at napahawak nga sa kanyang tiyan. Hindi man lamang nasabi nga kay Raven na magkakaanak na nga sila. Simula nga nung araw na umalis nga si Raven at iniwan nga si Amor nang walang sinabing dahilan, kinukot siya si Amor ng kanyang mga kamag-anak. Dahil sa walang ama, ang kanyang pinagbubuntis. Hindi nagpadala nga si Amor sa pangungutya ng kanyang mga kamag-anak at nagpakalayo na nga lamang sa kanilang mapanghusgang mga mata. Nilabanan ni Amor ang lahat ng pagsubok sa kanyang buhay at nagsumikap. Napalakihin ang anak sa sariling pawis. Sa tulong ng kaibigan ni Amor na si Aya, hindi naging mahirap ang buhay kay Amor dahil sa meron siyang kaibigan na masasandalan at laging matatakbuhan. Lumipas ang 4 na taon, naging maayos ang buhay ni Amor. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa kursong Business Administration sa sariling pagsisikap. Kasabay ng paglipas ng taon ay ang paglaki ng anak ni Amor na si Rael. Mommy, alis ka po? Magalang na tanong nga ni Rael sa inang si Amor dahil naabutan nga niyang nagbibihis si Amor. Yes, baby. Ngayon ang interview ni Mommy sa work. Sagot ni Amor sa anak at kinarga si Rael upang iupo sa may couch. 4 na taong gulang pa lamang si Rael pero masasabi mong napakatalino niyang bata at yun ay namanan niya sa kanyang ama at hindi ito may kakaila ni Amor. Ang tita Aya mo ang magbabantay sa iyo ngayon, so behave, okay? Yes, Mommy. Sagot ni Rael kay Amor kaya hinaplos ni Amor ang anak dahil sa napakamasunurin at mabait nito. Nalula si Amor nang marating ang kumpanyang kanyang pag-aaplayan. Nasa harap pa lamang ng entrance si Amor ay napalaki ang kanyang 2 mata dahil sa laki ng building. This is it. Bulong ni Amor sa sarili dahil ngayon niya may papakita ang kanyang galing sa final interview niya sa sikat na kumpanya sa bansa. Good morning. You are Miss Amor Nobleza? Tanong ng isang lalaki na lumapit kay Amor. Yes po. Good morning. Sagot kaagad ni Amor at ngumiti sa lalaki. I'm Jay. Follow me. Sambit ni Jay at sinimulang maglakad kaya sumunod naman si Amor. Hindi makapaniwala si Amor nang makita na ang 2 babae na nakaupo sa waiting area pa rin sa kanilang final na interview. You know what? Dahil sa kakahintay sa'yo kanina pa kami nakaupo dito. Mataray na sambit ng isang babae na aplikante. I'm so sorry po. Paghingi ka agad ni Amor ng tawad pero tinarayan lamang siya ng babae. Miss Cruz. Pagtawag ni Jay nang makalabas sa isang pintuan at agad naman tumayo ang babaeng tumaray kay Amor. Hi, I'm Mila. Hayaan mo na siya. Kahit ako tinarayan kanina nun eh. Bulong na lamang ni Mila kay Amor kaya ngumiti si Amor sa kanya. I'm Amor. Pagpapakilala naman ni Amor. Lumipas ang ilang minuto ay lumabas si Miss Cruz at tumupo sa tabi ni Amor. Tumayo naman kaagad si Mila at pumasok. Nang makalabas si Mila ay kinabahan kaagad si Amor dahil siya na ang sasalang sa final interview. Pagpasok ni Amor, nakita niya kaagad ang nakatalikod na lalaking nakaupo sa swivel chair na si Raven. Kaya mas lalong kinabahan si Amor. You think this position suits you? Tanong nga ni Raven at dahan-dahang hinarap si Amor. Pero parehong nagulat sina Amor at Raven nang magtama ang kanilang mga mata. Hindi makapaniwala si Amor sa nangyayari dahil si Raven na kanyang kinasusuklamang tao na ex ang CEO ng kumpanyang pinag-applyan niya. Hindi inaasahan ni Raven ang araw na ito dahil nagkita sila muli ni Amor sa loob ng kanyang opisina. Hindi agad na paghalatang
Nagulat si Raven at ganun na rin si Amor. With my dedication and ability, sir. Yes. Sagot ni Amor sa tanong ni Raven. Kahit nangihina na ang kanyang dalawang tuhod, hindi niya pinahalata. Kailangan niya ng trabaho. Paglabas ni Amor ng opisina ni Raven, agad niyang pinakawalan ang pinipigilan niyang mga luha at napahawak sa pader dahil sa panghihina sa kanyang tuhod. Agad dinayos ni Amor ang sarili nang marinig ang pagbukas ng pintuan kaya agad siyang bumalik sa waiting area. The company will email one of you. If okay na. Agad na anunsya naman ni Jay kila Amor kaya nagpasalamat at ngumiti si Amor at Mila maliban kay Miss Cruz. Pag-uwi ni Amor ay agad niyang nakita si Riel na nagbabasa sa mga sala. Hindi na napigilan pa ni Amor ang mga luha kaya nakita siya ni Eya. Later, love. Agad na sabi ni Amor nang makita ang nagtatanong at nag-aalalang mukha ni Eya. Kaya tumango naman si Eya. Hi baby. Pagtawag ni Amor sa atensyon ni Riel at umupo sa tabi ng anak. How's the interview po, Mommy? Magalang na tanong ni Riel. It's okay anak, they will email me daw. Sagot ni Amor sa anak. Napatulog na ni Amor si Riel kaya bumaba na agad siya at tinungo ang sala dahil hindi pa umuwi si Eya. Agad tumabi ng upo si Amor kay Eya at dumampot ng watermelon na hinanda ni Eya. Mind sharing it, love? Tanong ni Eya kay Amor habang kinakain ng watermelon dahil alam ni Eya na mayroong nangyari. I saw him. Sampit ni Amor kaya napalingon si Eya kay Amor at nilapag ang hawak-hawak na watermelon sa tray. What? How? Sunod-sunod na tanong ni Eya at napansin ang mga luha ni Amor kaya niyakap niya agad si Amor. After 4 years, ngayon siya magpapakita sa akin na parang wala siyang nagawang kasalanan sa akin. Umiiyak na sabi ni Amor. I really hate him. Dagdag pa nga na sabi ni Amor. Sa kabilang banda naman, Ma, nakita ko siya ulit. Masayang sabi ni Raven sa inang si Lisa na nakaupo sa may sala kaya agad niyang nilingon si Raven. How is she, son? Is she okay? Sunod-sunod na tanong ni Lisa kay Raven. Napamahal na kasi si Amor kay Lisa kaya pinagalitan niya talaga ng bongga si Raven nung sinunod niya ang kagustuhan ng ama. Actually, she's applying as my secretary, Ma. Sagot ni Raven kay Lisa kaya ngumiti si Lisa sa sagot ng anak. Be good to her, Van. Kahit na ganun, ay makabawi ka sa nagawa mo sa kanya. Seryosong sabi ni Lisa bago pumanhik sa kanyang kwarto. Laking gulat ni Amor nang nabasa niya ang email galing sa Ainbow Company dahil siya ang natanggap sa mga tatlong nag-apply bilang sekretary ni Raven. Kaya nagtaka si Amor bakit siya ang pinili ni Raven. Unang araw ni Amor bilang sekretary kaya maaga nga siyang bumiyahe gamit ang sasakyan na hiniram niya kay Eya. Pagpasok ni Amor nakita niya si Mila. Naandun din kaya mas lalong nagtaka si Amor bakit dalawa silang tinanggap. Amor! Pagtawag ni Mila kay Amor, kaya kumaway pabalik si Amor at lumapit kay Mila. Natanggap ka rin? Agad na tanong nga ni Amor kay Mila. Oo, masayang sagot naman ni Mila kaya nagugulahan na talaga si Amor. So, paano yun? Tayong dalawang sekretary? Takang tanong nga ni Amor kay Mila kaya nagtaka rin si Mila sa tanong ni Amor. Sekretary? Tayong dalawa? Balik na tanong ni Mila kay Amor. Ano ka ba, Amor? Hindi sekretary ang inaplayan ko. Dagdag ni Mila kaya napakunot noo si Amor sa mga sinasabi ni Mila. Ano nga ba? Kunot noong tanong ni Amor kay Mila. Marketing manager. Nakangiting sagot ni Mila kaya nakahinga ng maluwag si Amor sa pag-aakalang dalawa silang magiging sekretarya ng boss niya. /X. Miss Robles, this way po. Pagtawag ng isang lalaki kay Mila, kaya nagpaalam na si Mila sa kanya at sinabing sabay silang kakain ng lunch. Pagdating ni Amor sa harap ng opisina ni Raven, huminga muna siya ng malalim bago kumatok at pinihit ang doorknob. Mr. Aliejo? Pagtawag ni Amor kay Raven na nakatutok sa kanyang laptop at bumaling kagad sa kanya sabay abot ng makapal na papeles. Arrange that.
Need it tomorrow. Hindi nakatinging sabi ni Raven kay Amor dahil meron itong ginagawa sa kanyang laptop. Paglabas ni Amor, sakalang huminto sa ginagawa sa Raven at napatingin sa pintuan na nilabasan ni Amor. Nagtataka si Raven kung bakit hindi nagalit si Amor sa kanya at nagtanong tungkol sa pag-iwan niya kay Amor. Maybe nakalimutan niya na ako at meron na siyang pamilya ngayon. Malungkot na bulong pa ni Raven. Sa kawalan kaya napatulala na lamang siya buong araw. Habang inaayos ni Amor ang mga papeles ay biglang nagring ang kanyang cellphone at si Eya ang tumatawag. Yes? Pagsagot ni Amor sa tawag ni Eya. So how's your first day as a secretary ng walang hiya mong ex? Kalmadong tanong pa ni Eya sa kabilang linya pero alam ni Amor na nanggigigil talaga si Eya dahil kay Raven. Makapal na papeles ang welcome niya sa akin, love. Sagot ni Amor kaya natawa si Eya sa kabilang linya. Ang galing din naman talaga ng ex mo, love, no? Natatawang sabi ni Eya bago nagpaalam na ibaba ang tawag dahil maghahanda na siya ng lunch nila ni Rail. Thank you, love. Nakangiting pagpapasalamat ni Amor kay Eya dahil sa minahal niya na parang anak si Rail. Hindi napigilan ni Raven ang sarili at hinawi niya ng malakas ang isang flower vase sa kanyang opisina nang marinig ang pagpapasalamat ni Amor sa kanyang katawagan sa cellphone at love pa talaga ang tawagan nila. Mr. Alejo, may problema po ba? Nagmamadaling tanong ni Amor nang makapasok sa opisina ni Raven dahil narinig niya ang pagbagsak ng flower vase sa sahig. Di ba sinabi kong kumatok ka bago pumasok? Galit na sigaw pa ni Raven kay Amor kaya nagulat si Amor sa inasta ni Raven. Nagulat naman si Raven sa kanyang pagsigaw dahil nadala lamang siya sa kanyang emosyon at alam ni Raven na wala dapat siyang karapatang magalit dahil sa siya ang nang iwan sa kanilang dalawa. I'm sorry po. Paghingi agad ni Amor nang paumanhin na taalis na nga sana nang magsalita si Raven. I'm sorry, nasigawan kita. Nakayukong sabi ni Raven kaya napatingin si Amor sa kanya. At agad na lumabas ng opisina hindi para umalis, kundi para kumuha ng panglinis. Agad namang pinigilan ni Raven si Amor nang akma nitong lilinisin ang nabasag na flower vase at sinabing ipapalinis na lamang niya ito sa kanyang tauhan. Hindi alam ni Amor kung bakit nagkaganon si Raven sa kanya hanggang sa pagkain ng lunch. Ay iniisip ni Amor kung ano nga bang nangyari kay Raven sa 4 na taong lumipas. Miss Amor Nobleza, ang lalim naman ata ng iniisip mo. Pagpukaw na tanong nga ni Mila. Sa natutula lang, mag-iisip na si Amor. Sorry. Agad na sagot naman ni Amor kay Mila at tinapos na ang kanilang lunch bago bumalik sa trabaho. Pagdating ni Amor sa kanyang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang napaka-cute na anak na si Rail, kaya nawala lahat ng pagod ni Amor nang yakapin siya ng anak. Maligo ka na, dinner's ready. Sambit ni Eya habang naglalapag ng mga plato sa lamesa. Akala ko umuwi ka na. Tanong ni Amor kay Eya nang makarating sa may sala. Umuulan sa labas, bukas na ako uuwi. Sagot ni Eya kaya napatingin si Amor sa bintana at malakas nga ang ulan. Lalim ng buntong hininga natin ah. Anong nangyari sa trabaho mo? Tanong ni Eya kay Amor. Sinigawan niya ako kanina. Nagulat lang naman ako dahil narinig kong may nabasag sa loob ng opisina niya. Pagsumbong ni Amor kay Eya, kaya nag-iba ang tingin ni Eya. Talagang walang hiya ang ex mo ah. Kapag nakita ko talaga yan ulit, uupakan ko yan. Nanggigigil na sabi pa ni Eya kay Amor, kaya napailing na lamang si Amor sa sinabi ng kaibigan. Angas mong magsalita, love. Model ka ba talaga? Birong tanong ni Amor kay Eya, kaya inirapan lang siya ni Eya. Kung hindi mo kayang harapin ang mukha ng ex mo, marami pa namang kumpanya na pwedeng pag-applyan, love. Seryosong sabi ni Eya kay Amor. Okay lang ako, love. Kaya ko naman eh. Para sa anak ko, kailangan ko ng trabaho. Mahirap kumuha ng trabaho ngayon. Pagsisinungaling ni Amor kay Eya. Lumipas ang 1 buwan, hindi maikaila ni Amor na umaasa pa rin siyang sasabihin ni Raven ang dahilan kung bakit siya iniwan nito.
Kaya hindi na umaasa pa si Amor at nag-focus na lamang sa kanyang trabaho. Sa sobrang sarap ng tulog ni Amor ay hindi niya namalaya ng oras kaya nagmamadali siyang bumangon para maligo dahil late na siya sa trabaho. Naabutan niya si Ate Lynn, na yaya ni Raven na naghahanda ng almusal. "Magandang umaga, Lynn. Nakabalik ka na pala." Bati ni Amor nang makarating sa kusina at uminom ng gatas. Hindi yaya ang turing ni Amor kay Lynn dahil kasing edad lamang niya at mapagkakatiwalaan to. "Magandang umaga, Amor. Kaya nagigisingin ko lang si Raven," agad na sabi ni Lynn. "Late na ako. Si Rail na lang ang sikasuhin mo. Salamat, alis na ako ha." Nagmamadaling paalam ni Amor kay Lynn at nilisan na ang bahay. Pagkatapos iparada ni Amor ang dalang sasakyan, nagmadali siyang tinahak ang entrance ng kumpanya at nabangga ang nakasabayang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Nalaglag ang dala ng lalaki kaya tinulungan kaagad siya ni Amor. "Naku, sorry po talaga." Paghingi ng tawad ni Amor sa lalaki at pinulot ang suitcase na malapit sa kanya, tinabot sa lalaki. "It's okay. Salamat." Nakangiting sabi ng lalaki kaya nagmadaling nagpaalam si Amor dahil sa sobrang late na niya talaga. Kumatok ng 3 beses si Amor sa pintuan bago binuksan at pumasok sa opisina ni Raven na ngayon ay seryosong nakatingin kay Amor dahil ayaw niya talaga sa empleyadong late. "You're too early, Mr. Bleza." Seryosong sabi ni Raven kay Amor at tinitigan si Amor nang mabuti kaya napaiwas ng tingin si Amor. "I'm sorry, Mr. Aliejo. Hindi na po mauulit." Nakayukong sabi ni Amor dahil hindi niya kayang makipagtitigan kay Raven. "Over there. Kailangan ko yan ngayon din." Sampit ni Raven sabay turo sa lamesa sa may couch. Napatulungan ng laway si Amor dahil napakakapal ng mga papeles ang nakita niya sa lamesa. Hindi nagpahalata si Amor na siya ay nainis dahil alam niyang pinaparusahan siya ni Raven kaya ngumiti siya kay Raven. At hinakot ang mga papeles patungo sa kanyang lamesa. "Alam mo, Amor, ang pogi ng bagong executive assistant. Ay, nakakalula ang kagwapuhan niya." Kilig na bulungan ni Mila kay Amor habang sila ay nagla-lunch break sa cafeteria ng kumpanya. "Ang lakas kaya ng bulong mo. Baka mamaya may makarinig sa yung manager ka pa naman." Umiiling na suway naman ni Amor kay Mila pero ngumiti lang at tumiling si Mila sa kanya. "Subukan lang nilang pag-usapan ako. Makikita nila." Seryosong paghahamon naman na sambit ni Mila kaya natawa na lamang si Amor dahil sa naalala niya si Eya kay Mila dahil pareho silang maangas minsan. "Ikaw talaga. Bilisan na natin, marami pa akong gawin." Sambit ni Amor kay Mila na ngayon ay biglang namula at natulalang nakatingin sa likuran niya. "Ang pogi niya talaga, Amor, nasa likod mo siya." Mahinang sambit ni Mila habang nakangiti at nagpapa-cute. Paglingon ni Amor ay biglang napalaki ang kanyang mga mata dahil sa tinutukoy ni Mila na bagong executive assistant ay ang lalaking nakabangga niya sa may entrance kanina dahil sa pagmamadali. "Siya ang bagong executive assistant?" Tanong ni Amor kay Mila at tumango naman si Mila at kinaway ang kamay sa lalaki kaya lumapit ito sa kanila. "Can I join you too?" Tanong ng lalaki kaya agad namang tumango si Mila habang nakangiti ng napakalaki. "I'm Lucas, by the way. I'm the new." Hindi na nga natapos pa ni Lucas ang kanyang sasabihin dahil inunahan na siya ni Mila. "New executive assistant, I know. I'm Mila and she's my friend." Nakaiting pagpapakilala ni Mila kay Lucas at napansin ni Amor na nakatingin sa kabilang banda kaya nagtaka si Mila. "Amor, saan ka ba nakatingin? Magpakilala ka dali." Mahinang tawag ni Mila kay Amor kaya wala siyang nagawa kundi harapin si Lucas at magpakilala. "Hi, Amor nga pala." Nakangiting hilaw na pakilala ni Amor. "It's you kanina sa entrance. Nice meeting you, Amor." Agad na sambit naman ni Lucas kaya nagulat si Mila dahil sa sinabi ni Lucas at nagpaliwanag si Amor. "Nabangga ko siya kanina. Late ako, alam mo na." Pilit ngiting paliwanag ni Amor kay Mila kaya tumango si Mila.
Pagkatapos kumain ni Amor, nagmadali siyang bumalik sa kanyang opisina para tapusin ang pinagawa ni Raven sa kanya. Mr. Aliejo, heto na po, saan ko ilalagay? Agad na sambit ni Amor pagpasok sa opisina ni Raven, dala-dala ang mga papeles na pinaayos niya kay Amor. Ilagay mo sa lamesa and clear my schedule tomorrow. I have family dinner. Hindi nakatinging sagot ni Raven kay Amor dahil sa busy ito sa kanyang laptop, kaya nilapag ni Amor ang mga papeles at umalis ng opisina ni Raven. Family natatawang bulong ni Amor sa kawalan nang makabalik sa kanyang opisina. Hindi maiwasang isipin ni Amor kung kamusta na kaya ang ina ni Raven na si Liza. Tanging si Liza lang ang sumuporta sa relasyon nila ni Raven noon at tinuring siyang kabilang na pamilya. Habang nag-iisip si Amor ay biglang tumunog ang kanyang cellphone at si Lynn ang tumawag sa kanya. Agad niyang sinagot. Amor, si Rail. Biglang hinimatay. Hindi ko alam kung bakit papunta na kami sa ospital kasama si Aya. Natatarantang sabi ni Lynn, kaya napatayo si Amor sa sobrang pag-aalala at nagmamadaling umalis. Papuntang ospital. Love, kumusta siya? Agad na tanong ni Amor kay Aya pagdating sa kwarto ni Rail. Okay na siya ngayon. Hinihintay ko pang doktor. Sagot naman ni Aya dahil nakikita niya ang pamumutla ni Amor sa sobrang pag-aalala kaya pinakalma niya ang kaibigan. Who's the mother? Tanong ng doktor pagpasok sa kwarto kaya agad tumayo si Amor at lumapit sa doktor. Ako po, Dok. Agad na sagot ni Amor kaya hinarap siya ng doktor. Is he okay, Dok? Dagdag na tanong pa ni Amor dahil kanina pa siya kinakabahan. Hindi niyo po ba alam na merong anaphylaxis allergy ang anak niyo? Tanong ng doktor kay Amor kaya napatingin si Amor kay Rail na mahimbing na natutulog at tumiling. Mabuti na lang at naisugod niyo siya kaagad sa ospital bago pa malala ang kanyang kondisyon. Anaphylaxis is life-threatening allergy, Mrs. Dagdag ng doktor at napatingin naman si Amor kay Aya na ngayon ay napatakip sa bunganga. He's okay now. I gave him a shot to calm his pulse and refrain him eating foods that may trigger his allergy. Sabi pa ng doktor at inabot kay Amor ang resulta ng dugo ni Rail na pinatest at ang mga pagkain na hindi niya pwedeng kainin. Salamat po, Dok. Agad na pasasalamat naman ni Amor sa doktor at nilapitan ng anak at hindi napigilan ang mga luha dahil sa sitwasyon ng anak. Amor, sorry pinakain ko siya ng shrimp at chocolate kanina. Nakayo kong paghingi ng tawad ni Lynn pero nginitian lamang siya ni Amor at hinawakan ng kamay. Okay lang, Lynn. Hindi naman natin alam na meron pala siyang allergy . Mag-iingat tayo sa susunod. Sagot na lamang ni Amor kay Lynn at hinagod ang balikat dahil umiyak na rin si Lynn. Sa tingin mo sa kanya nakuha ni Rail ang hindi na tinapos pa ni Aya ang sinabi dahil napansin niyang natulala si Amor sa kawalan habang hinahawakan ng kamay ni Rail. Yes, meron din siyang anaphylaxis. Namana sa kanyang ina. And now, si Rail. I can't believe this. Malungkot na sabi ni Amor habang hinahaplos ang kamay ni Rail. Habang naghihintay si Amor na makabalik sa Aya na bumili ng makakain at si Lynn na kumuha ng gamit ni Rail, biglang tumunog ang cellphone niya at si Raven ang tumatawag. Napagtanto ni Amor na hindi siya nakapagpaalam kay Raven na umalis. Where the hell are you? Mahinang sigaw ni Raven sa cellphone kaya kinabahan si Amor. Mr. Aliejo, I'm sorry. Nag-emergency po sa bahay kaya hindi na po ako nakapagpaalam. Agad na sagot naman ni Amor at biglang natahimik ang linya kaya tinignan ni Amor kung binaba na ba ni Raven ang tawag pero hindi pa. What happened? I mean, next time mag-text ka. Agad na sabi ni Raven bago binaba ang tawag at napansin ni Amor na tila nag-alala si Raven dahil sa tono ng boses niya. Love, free ako ngayon. Can I take Rail to mall? Agad na sambit ni Aya sa kabilang linya na sinagot naman ni Amor. Oo naman. Hindi nga lang siya pwedeng kumain ng kung ano-ano. Sagot ni Amor dahil hindi magiging bored ang araw ng anak dahil kay Aya. Tita, I want books po. Mahinang sambit ni Rail kay Aya.
at hinila papuntang bookstore si Aya. Okay, slowly. Agad na sabi ni Aya kay Rail. Pagkatapos bumili ni Rail ng mga libro, ay kumain sila ni Aya sa isang fast food chain at nag-order ng takeout para kay Lynn. Baby, wait mo si tita dito ha, punta lang ako sa CR. Pagpapaalam na sabi ni Aya kay Rail at tumango naman ang bata. Oh, akala ko magtatagal pa kayo, kaya hindi ako nakapaghanda ng merienda. Agad na salubong ni Lynn kay Aya at Rail. Here, for you, busog na kami. Bibihisan ko na muna si Rail, kain ka na dyan. Sambit ni Aya sabay abot kay Lynn ng paper bag na may lamang pagkain. Salamat. Pagpapasalamat naman ni Lynn sa kabaitan ni Aya. Habang naglalakad papuntang cafeteria si Amor at Mila, nagtataka sila. Bakit wala si Lucas? Hindi man lang ito nagpaalam sa kanilang dalawa na absent ngayong araw kaya wala na silang kasamang maingay habang kumakain. Nga pala Amor, bakit wala si Sir Raven? Nagtatakang tanong ni Mila kay Amor habang nangumunguya ng cupcake. Family dinner daw eh. Sagot naman ni Amor at sinubo ang huling cupcake na in-order. Alas 8 na ng gabi na pagdesisyon na ni Amor umuwi dahil tinapos niya ang kanyang mga gawain para hindi na ito marami bukas. Tita, pagbati ni Lucas kay Lisa na ina ni Raven. Lucas, kamusta ka? Bakit dumiretso ka sa trabaho? Ang haba ng biyahe mo galing Amerika. Sunod-sunod pa na tanong ni Lisa sa pamangkin. Don't worry tita, ayos lang po ako. I don't want to miss my first day sa trabaho. Sagot naman ni Lucas. Are you staying for good? Tanong pa ni Lisa kay Lucas. Yes tita. Wala na rin po akong babalikan sa Amerika. At kayo na lang ni Raven ang meron ako. Nakangiting sagot pa ni Lucas kay Lisa. I'm sure your mom is so happy na narating mo na ngayon because you're so brave anak. Nakangiting sabi pa ni Lisa, sabay hawak sa kamay ni Lucas. Thank you tita. Pagpapasalamat naman ni Lucas kaya nginitian siya ni Lisa. Anyway, nasaan na ba si Raven? At bakit hindi ko kayo nakitang magkasabay? Iisang kumpanya lang kayo nagtatrabaho ah. Tanong ni Lisa sa kanyang pamangkin. Baka may dinaanan lang siya tita. Alam niyo naman po si Ven. Sagot ni Lucas kay Lisa at siya namang pagdating ni Raven na may dalang bulaklak. Ma, sorry bumili ako ng bulaklak for you. Agad na bungad ni Raven at dumiretso nga at bumeso kay Lisa at binigay ang bulaklak kaya natuwa si Lisa sa kaswitan ng anak. Thank you Ven. Ngumiting pagpapasalamat ni Lisa. And where's mine? Sabat naman na panlulokong tanong ni Lucas nang makaupo si Raven kaya hinampas siya ni Raven nang mahina sa braso. Kamusta po kayo tita? May apo na po ba kayo? Birong tanong pa ni Lucas kay Lisa pero kay Raven nakatingin ng mga mata. Baka magkakaroon na iho. Sa'yo. Nakangiting sagot ni Lisa kay Lucas kaya napatawa na lamang bigla si Lucas sa biro ni Lisa. Wala ngang girlfriend yan ma eh. Anak pa kaya? Tuksong sambit naman ni Raven kaya sinipa niya palihim si Raven sa paa. Nagsalita ang wala. Mahinang bulong naman ni Lucas kaya tinigdan siya ni Raven nang masama. Ang saya niyo namang panoorin. Para pa rin kayong mga bata. Natatawang sabi ni Lisa sa dalawang binata na nasa harapan niya. Ma, tita. Sabay na sambit ni Raven at Lucas dahil ayaw na ayaw talaga nilang dalawa na tinatawag ng mga bata. Anyway, kamusta ang unang pasok mo sa trabaho? Tanong ni Lisa kay Lucas. Masaya po tita, at may kilala na rin ako. May kaibigan na rin. Natutuwang sagot ni Lucas kaya ngumiti si Lisa sa sagot niya. Bakit kasi ayaw mong ipakilala kita? Napinsan sa kumpanya. Pamisterious ka pa kasi eh. Supladong sambit naman ni Raven, kaya natawa si Lisa sa anak. Let him be anak. As long as masaya siya, yan lang ang gusto ko na masaya kayong dalawa sa ginagawa niyo, okay? Kaya kung saan kayo komportable, doon kayo. Nakangiting sabi pa ni Lisa kay Raven at Lucas. Anong oras na? Wala pa siya. Nagtatakang tanong naman ni Raven sa sarili isang araw sa opisina dahil mag-aalas 8 na nga. Wala pa rin si Amor sa kanyang opisina. Hindi maiwasan ni Amor ang mapamura sa isip dahil sa bad timing
ang pagkasira ng kanyang sasakyan. Kaya wala nga siyang nagawa, kundi ang ayusin ito kahit walang kaalam-alam sa pag-ayos ng sasakyan. Talaga namang ngayon pa, paano ba kita ayusin? Naiiritang tanong ni Amor sa sasakyan na para bang sasagot ito. Love, ayaw mandar ng sasakyan. Paano na to? Late na ako sa trabaho. Agad na sambit ni Amor pagsagot ni Eya sa kanyang tawag. Sabi ko sa iyo, love, hindi magtatagal ang sasakyan na yan eh. Sagot naman ni Eya. Tatawag ako ng kukuha niyan. Mag-commute ka muna. Dagdag na sabi ni Eya kaya nagpasalamat at nagsorry si Amor dahil sa abala. Salamat nga. And sorry din. No worries, ingat ka. Agad na sagot naman ni Eya. Dahil alam niyang nahihiya na naman si Amor kahit ilang taon na silang magkaibigan. Pagdating ni Amor sa kanyang opisina, agad niyang inayos ang sarili bago tinungo ang pintuan ng opisina ni Raven. Kumatok ng 2 beses si Amor bago binuksan ang pintuan at bumuntong hininga ng malalim. Mr. Aliejo, good morning po. Pagbati ni Amor kay Raven. Nang makapasok sa loob ng opisina ngunit nakatalikod si Raven kaya hindi alam ni Amor kung naiirita o galit ba ito. Akala ko hindi mo na uulitin, Miss Nobleza. Tanong ni Raven sabay ikot ng kanyang upuan paharap kay Amor. Kaya napakagat ng labi si Amor at yumuko. Don't do that again. You're making me. Never mind. Agad na pagputol ni Raven sa sinasabi ni Amor, kaya nagtaka si Amor sa sinabi ni Raven. Dahil hindi niya ito naintindihan. Dahil hindi tinapos ni Raven ang gustong sabihin. Ang gusto lang naman itong sabihin, nag-aalala siya para sa kanyang dating asawa. Sir? Tanong ni Amor. Check your email. Maiksing sagot ni Raven kay Amor kaya lumabas kaagad si Amor at tinignan ang kanyang email. Anak ng tilapia, ano pang akala niya sa akin, machine? Ang dami nito ah! Pagrereklamo ni Amor nang makita ang mga files na sinend ni Raven sa kanyang email. Sumakit bigla ang ulo ni Amor at bumuntong hininga. Matapos niyang ma-check lahat ng files na sinend ni Raven kaya itulala ito habang kumakain ng lunch at napansin niya ni Mila. Daig mo pa ang taong walang kain sa loob ng 1 linggo dyan, sa buntong hininga mo. Pagpukaw ni Mila kay Amor. Ang sarap niyang sapakin kasi. Nanggigigil na sagot ni Amor kaya kumunot ang noo ni Mila sa kung sinong tinutukoy ni Amor. Sino ba yan? At nangawang sasapak. Agad na sagot naman ni Mila kaya umiling na lamang si Amor. Habang pabalik si Amor sa kanyang opisina, biglang tumunog ang kanyang cellphone at naka-receive siya ng text sa isang unknown number. Sino naman to? Tanong ni Amor habang binasa ang laman ng text. Hi Amor, this is Lucas. At nakuha ko kay Mila ang number mo. Can I ask you for dinner this Friday after work? Nabigla si Amor matapos basahin ng text ni Lucas. Hindi alam ni Amor kung ano ang ire-reply niya kay Lucas kaya tinawagan niya si Mila. Bakit mo binigay ang number ko? Mahinang tanong ni Amor nang sagutin ni Mila ang kanyang tawag. Mapilit siya at interested daw siya sa'yo kaya yun binigay ko na. Sorry na. Sagot ni Mila kaya napasampal ng mahina sa noo si Amor. Inaya kong mag-dinner bukas, paano na to? Ang dami ko pa kayang gagawin. Sad pa nga nito. Nagreklamo siya. Ko na yan Amor, pareho naman kayong single eh. Kinikilig na sabi ni Mila at nagpaalam na i-end ang tawag dahil meron pa siyang asikasuhin. Walang nagawa si Amor kundi ang replyan si Lucas at tanggapin ang alok nito dahil sa nahihiya siyang tumanggi. Pagbigay ng marketing team ng papeles kay Amor, agad siyang pumunta sa opisina ni Raven para ibigay ang papeles na kailangan ng pirma ni Raven. Kumatok ng 2 beses si Amor bago pumasok at naabutan si Raven na merong hinahanap sa kanyang drawer. Sir, kailangan po ng pirma niyo. Pagtawag ni Amor sa atensyon ni Raven at inabot ang papeles pag-angat ni Raven ng kanyang tingin kay Amor. Mind telling me why you're late kanina? Tanong ni Raven kay Amor kaya nagulat si Amor. Nagka-aberya po ang sasakyan ko sir. Pag-e-explain naman ni Amor at hindi pinapahalata ang pagtataka niya. I see. So, magko-commute ka pa uwi? Dagdag na tanong pa nga ni Raven. Yes sir.
Sagot ni Amor. At napansin na binabagalan ni Raven ang pagpirma niya ng mga papeles. Pagkatapos mapirmahan ni Raven ang mga papeles ay agad niyang binigay kay Amor at tumalis. Nagtaka naman si Amor kay Raven dahil sa mga tanong niya. 9:00 na ng gabi natapos ni Amor ang kanyang ginagawa kaya nagmamadali itong tumayo dahil masyado ng late at baka hindi maabutan si Rail. Nagising. Iatid na kita pa uwi. Gabi na. Delikado. Sulpot na sabi naman ni Raven kay Amor kaya gulat na gulat ang babae. Sir, akala ko pumuwi na kayo. Sambit ni Amor habang nakahawak sa dibdib. May tinapos ako. Pagsisinungaling ni Raven. Dahil ang totoo ay hinintay niya talaga si Amor dahil nag-alala ito kapag magko-commute ng mag-isang babae. Let's go. Agad na sabi ni Raven at naunang maglakad kaya nagmadali si Amor at hindi na tumanggi. Dahil sigurado siyang wala ng taxi sa labas. I'm sorry. Basag ni Raven sa napakatahimik na biyahe nila ni Amor. Nagulat si Amor sa sinabi ni Raven kaya napatingin siya kay Raven na nakatuon ang tingin sa kalsada. Biglang umulan ng malakas kaya hininto ni Raven sa gilid ng daan ang sasakyan dahil delikado. Ngayon pa talaga. Mahinang bulong ni Amor. Habang nakatingin sa labas. How are you? Biglang tanong ni Raven, kay Amor kaya nilingon siya ni Amor. Okay lang. Maikling sagot lamang ni Amor at nararamdaman niyang unti-unti na siyang umiiyak pero pinigilan niya lamang. I'm really sorry Amor. Naging duwag ako. Biglang sambit ni Raven at iniwas ang tingin kay Amor. Bakit? Tanging tanong na lumabas sa bibig ni Amor kahit marami siyang gustong itanong kay Raven. Hinintay ni Amor ang sagot ni Raven pero hindi ito sumagot. Kasabay ng patak ng ulan, ang biglang pagtulo ng mga luha sa kanya na kanina pa pinigilan ni Amor at iniwas ang tingin at agad nga niyang pinunasan ng mga luha. Hindi mo kailangan sumagot. I understand. Sambit ni Amor sa tahimik na si Raven. I'm sorry. Paghingi ulit ng paumanhin ni Raven. Kaya hindi napigilan ni Amor ang sarili at nilabas ang sakit ng kanyang dinadamdam na matagal na. Pwede bang kalimutan na natin ang past? We're now happy with our own. Mahinang sambit ni Amor at tumingin sa bintana dahil hindi kumibo si Raven sa sinabi niya. Wala nang ulan. Dagdag na sabi ni Amor kaya napatingin si Raven sa labas at nalungkot dahil tumigil na ang ulan. At hindi niya na makakasama ng matagal sa sakyan si Amor. Salamat. Pasalamat ni Amor kay Raven at agad na nagmamadaling pumasok sa kanyang bahay nang hindi nilingon muli si Raven. Pinagmasdan lang ni Raven si Amor papasok sa kanyang bahay. Hindi napigilan ni Raven ang luha dahil nasasaktan siya sa sinabi ni Amor na masaya na siya. Amor, ayos ka lang? Nag-aalala lang tanong ni Lynn nang makita si Amor na namumutla pero tinanguan lang siya ni Amor. Cyril, tanong ni Amor kay Lynn. Nakatulog kakahintay sa'yo. Sinabihan ko na malakas ang ulan kaya hindi ka kaagad makauwi eh. Sagot ni Lynn kaya agad namang nagpasalamat si Amor at pinuntahan sa kwarto ang anak. Habang tinititigan ni Amor si Cyril, nasasaktan siya dahil buong buhay ni Cyril ay hindi man lamang sinabi ni Amor sa kanya na buhay ang kanyang ama. I'm sorry anak. Mahinang bulong na lamang ni Amor at hinalikan sa noo ang anak. Aalis na sana siya nang biglang nagising si Cyril. Mommy! Mahinang pagtawag ni Cyril ka Amor. Yes baby, andito na si Mommy. Sagot ni Amor sa anak at tinabihan sa pagtulog si Cyril. 5 a.m. pa lang ay gumising na si Amor para maghanda ng almusal ng bata bilang pambawi sa kakahintay niya kagabi at nakatulog. Ang aga mo naman ata. Takang tanong ni Amor kay Eya na nakaupo sa sofa habang tutok sa kanyang laptop. Anong ang aga? Dito ako natulog kagabi at nakita ko kung sinong naghatid sa'yo no? Mataray na sagot ni Eya kaya nagulat naman si Amor. Nag-insist eh. Ang kulit? Hindi ko na natanggihan. Paliwanag na lamang na sagot ni Amor. Bakit ka namumula dyan? Ikaw Tuksong saad pa ni Eya. Alis na ako, kumain ka na muna. Mahinang sigaw na lamang ni Amor kay Eya bago lumabas ng bahay at pumunta sa garahe. Pagdating ni Amor sa kanyang opisina nakita niya doon si Mila
na tila hinihintay siya. Mila, ano ginagawa mo dito? Agad ng tanong ni Amor habang nilapag ang kanyang mga gamit. Obviously, hinihintay ka. So tell me, pumayag ka sa dinner na alok ni Lucas? Napalakas na tanong pa ni Mila kay Amor dahil sa excitement. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo eh. Agad na saway ni Amor, kaya lumapit si Mila sa kanya. So ano na nga? Makulit na tanong ni Mila. Ano pa bang magagawa ko? Nakakahiya naman kung tanggihan ko, diba? At isa pa, dinner lang naman yun. Sagot ni Amor kaya napapatili nga sa sobrang kilig si Mila. Alam mo, bagay kayo, I swear. Kinikilig na sabi ni Mila bago nagpaalam na umalis. Hindi maiwasan ni Raven ang inis nang marinig ang usapan ni Mila at Amor nang siya'y papunta na kay Amor. Dali-dali nang bumalik si Raven sa kanyang opisina nang marinig ang pagpapaalam ni Mila kay Amor. Dinner pala. Inis na sabi ni Raven sa kawalan at tinawagan si Lucas. What? Hindi natapos ni Lucas ang tanong dahil nagsalita kaagad si Raven. Stay away from her. She's my ex and I will win her back. So please, don't interfere. Matigas at maautoridad pa na sabi ni Raven kay Lucas at pinatay ang tawag. Hindi na iwasan ni Lucas na matawa nang marinig ang sinabi ni Raven. Pati na rin ang ina ni Raven na si Lisa, ngumiti dahil sa selos na nararamdaman ng kanyang anak. Gumana nga tita. Nakangiting sabi ni Lucas kay Lisa. Thank you Lucas. Pagpapasalamat ni Lisa dahil nagpatulong lang siya kay Lucas na lapitan si Amor at hayain mag-dinner para magselos nga si Raven. Naghahanda na si Amor para umalis at ihanda ang sarili sa dinner nila ni Lucas pero biglang tumawag si Raven kaya nagmamadali siyang pumasok sa opisina nito. Sir, may kailangan pa po kayo? Tanong kaagad ni Amor. Do this. I need the it, ASAP. Sagot ni Raven nang hindi nakatingin kay Amor at tinabot kay Amor ang isang flash drive. Sir? Takang tanong ni Amor at nainis dahil bad timing ang utos ni Raven sa kanya kaya ngumiti siya nang tinignan siya ni Raven. Sige po sir. Dagdag na sagot na lamang ni Amor at tinira pang mata bago umalis dahil sa inis sa lalaki. Napahampas ng mahina sa lamesa si Amor pagbukas niya sa laptop at nakita ang laman ng flash drive na binigay ni Raven. Sandamakmak na files ang kailangan niyang i-arrange. I thought she already has boyfriend. Bakit siya pumapayag sa alok ni Lucas? And whose love? She's been calling. Sunod-sunod pa na tanong ni Raven sa sarili dahil sa sobrang inis. Akala ni Amor ay matatapos niya agad ang pinagawa ni Raven ngunit pasado 10:00 na. Hindi pa siya nangalahati sa pag-arrange kaya nagdesisyon siyang i-text si Lucas na hindi siya makakapunta. Amor, wake up! Paggising ni Raven, sa nakatulog na si Amor kaya na-guilty si Raven sa dami ng pinagawa niya kay Amor. Binuhat ni Raven si Amor sa sofa dahil sobrang sarap ng tulog ng babae kaya hindi niya namalaya ng pagbuhat sa kanya ng lalaki. Nagising na lamang si Amor at nagtaka. Bakit nakahiga na siya sa sofa? At tinignan ng relo, nasuot at napagtantong 12:00 na nga ng madaling araw. Sandali, sino nagpahiga sa akin dito sa sofa? Nagtatakang tanong ni Amor at biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Raven. You're awake. Binilhan kita ng food, baka nagugutom ka na. Agad na sabi ni Raven at nilapag ang dalang pagkain sa lamesa. Ikaw ba ang... Hindi na natapos ang sasabihin pa ng babae. Yes, baka kasi sumakit ang likod mo. Yun lang yun. Pagputol na sagot ni Raven sa tanong ni Amor, kaya napaiwas ng tingin si Amor. Kumain ka na. Or kung ayaw mo, you can bring it home. Dagdag na sabi pa ni Raven sa katumayo na para umalis. Salamat. Agad na sabi na lamang ni Amor kaya napahinto si Raven bago binuksan ang pintuan at umalis. Nawala ang inis ni Amor kay Raven nang dinalhan siya ng kanyang paboritong pasta. Kaya agad niya itong kinain bago umalis ng opisina. Araw ng Sabado at walang pasok si Amor kaya napagdesisyonan niyang pumunta ng mall kasama si Riel at Lynn. Mommy, gusto ko po ng books! Magalang na sabi ni Riel kay Amor kaya pinantaya ni Amor ang taas ng anak. Anak, hindi ba kabibili mo lang nung kasama mo si Tita Eya? Tanong ni Amor kay Riel.
I already finished those books, Mommy. Sagot naman ni Rael, kaya nagulat si Amor sa anak. Ang hilig niyang magbasa ng libro kahit 4 na taong gulang pa lamang siya. Kaya dinala ni Amor ang anak sa bookstore at hinayaan ng anak na pumili ng gustong libro. Nagpaalam si Amor kay Lynn para pumunta ng CR at sinabihan si Lynn na wag ilayo ang tingin kay Rael. Sorry po. Napayuka at magalang na paghingi ni Rael ng tawad sa babaeng nakabangga niya dahil muntik na nga siyang matisod dahil sa lace ng kanyang sapatos. It's okay. Let me fix your lace. Sagot nga ni Lisa at tinayos ang lace ng sapatos ni Rael. Nang makita ni Lisa ang mukha ng bata ay napahinto siya sa pag-ayos ng lace ni Rael dahil tila nakita niya sa Raven sa mukha ng bata lalo na ang kanyang mga mata dahil parehong-pareho ito sa mga mata ni Raven. Rael, ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Lynn nang makalapit kay Rael kaya napatingin si Lisa kay Lynn. Opo! Magalang na sagot naman ni Rael. I just fixed his lace, muntik na siyang madulas. Agad na sambit ni Lisa kay Lynn at nagpasalamat. How come he has Raven's features? Kamukhang kamukha niya talaga si Raven ng bata ito. Takang tanong na sambit ni Lisa. Dahil akala niya ay si Amor ang ina ng bata dahil si Amor lamang ang babaeng minahal ng kanyang anak. But the mother, hindi naman siya yung ina-expect ko. Oh, tapos na siyang mamili? Tanong ni Amor pagbalik. Oo, gusto na nga niya raw umuwi eh. Sagot ni Lynn kaya tumango naman si Amor at hinawakan si Rael sa kamay. Pagdating ni Amor sa kanilang bahay, ay nakita niya agad si Aya sa sala na may hawak na bulaklak. Kanino galing yan? May secret admirer ka na pala? Sunod-sunod na tanong ni Amor kay Aya bago umupo. Secret admirer ka dyan? Para sa'yo daw to, sabi nung nag-deliver. Agad na sagot ni Aya at tinabot kay Amor ang bulaklak. Sa akin? Galing naman kanino? Takang tanong ni Amor na kinuha nga ang bulaklak at hinanap ang maliit na envelope na nakatago sa loob ng bouquet. Raven? Gulat na basa ni Amor sa pangalan na nagbigay ng bulaklak kaya napalingon sa kanya si Aya. Your ex? Wow, bumabawi ah. Natatawang tanong ni Aya kaya umiling si Amor sa sinabi ni Aya. Inaya ko mag-dinner. Agad na sabi ni Amor. Kaya napabalikwas si Aya galing sa pagkahiga sa narinig. Talaga naman yung ex mo. So anong desisyon mo? Tanong ni Aya pero hindi makasagot si Amor. Hindi kita pipigilan kung anong gusto mo. Ang sakin lang, kung saan ka masaya dun ako. Maybe this time sabihin niya na sa'yo ang reason why she left you. Mahabang dagdag pa na sabi ni Aya pero umiling si Amor. Sinubukan ko na nga siyang tanungin eh, pero hindi niya sinagot. At hindi na ako aasa pa. Nasasagutin niya. Sagot na lamang ni Amor. Sige na, pupunta na ako. Hinatid ko lang talaga ang librong nabili ko for real. Ang hilig niyang magbasa ha. Nagmana siguro sa tatay niya. Saad pa ni Aya. Napailing na lamang si Amor. Raven anak, imposible bang meron kang kamuka pero hindi mo naman kadugo? Tanong ni Lisa kay Raven. Isang araw kaya nagtaka naman si Raven sa tanong ng kanyang ina. Ma, anong klaseng tanong ba yan? Siyempre imposible yan mangyari. Sagot ni Raven kay Lisa. Dahil yun naman ang pinaniniwalaan niya. Pero you won't believe me. I saw a kid kanina sa mall sa may bookstore and he really looks like you. Sabit ni Lisa habang nag-iisip. I thought nga, anak niyo ni Amor eh. Pero nung lumapit ang ina ng bata napaisip ako baka namalikmata lang ako. Dagdag ni Lisa kaya napatahimik si Raven nang banggitin ng ina ang pangalan ni Amor. Namalikmata ka lang ma. Sagot na lamang ni Raven. Wala ka ba talagang plano na sabihin sa kanyang dahilan kung bakit mo siya iniwan noon? Seryosong tanong pa ni Lisa kay Raven. Ma, I'm trying. Pero natatakot ako baka ayaw niyang maniwala at baka hindi niya ako bigyan ng chance para mag-explain. Malungkot na sagot naman ni Raven sa ina. Face your fear, anak. Baka magsisi ka. Bahala ka. Makahulog ang sabi pa ni Lisa kaya napaisip si Raven. Lumipas ang 2 araw ay nagtaka si Amor dahil meron daw naghahanap kay Raven sa may waiting room. Kaya agad niyang pinuntahan para malaman kung sino. Good afternoon, ma'am.
May appointment po ba kayo kay Mr. Alejo? Magalang na tanong ni Amor sa babaeng nakaupo sa waiting room. I don't need an appointment to see my husband. Sagot ng babae kaya nagulat si Amor at biglang nanghihina ang tuhod. Pero hindi niya ininda. I'm sorry po ma'am. Idadala ko po kayo sa opisina ni Mr. Alejo. Agad na sabi na lamang ni Amor at naunang naglakad papunta sa office ni Raven. Mr. Alejo, your wife is here to see you. Agad na sabi ni Amor habang mahigpit na napahawak sa kanyang isang kamay. Nagulat si Raven sa narinig at napansin ang kakaibang kilos ni Amor. Kaya agad siyang tumayo at lalapitan na sana si Amor nang biglang pumasok si Clea. Babe, pagtawag pa ni Clea kay Raven kaya nagmadaling lumabas si Amor. What are you doing here? Tanong ni Raven kay Clea. I got bored so I decided to visit you. Sagot ni Clea tumupo sa sofa. Bakit mo sinabi sa kanyang asawa kita ha? Inis na tanong ni Raven. Kaya tumawa ng malakas si Clea. Relax. I just teased her. At tignan mo nga yung reaction niya. Halata na may feelings pa siya para sa'yo. Nakangiting sagot naman ni Clea kay Raven. You hurt her. Crazy. Mahinang sabi na lamang ni Raven. Maybe she's the reason why. Umiiyak na si Amor sa loob ng CR sa kanyang opisina. Hindi niya akalain na makita ang asawa ni Raven sa kumpanya. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha dahil kusa na itong lumabas. Hindi maikaila ni Amor na nasasaktan pa rin siya sa hindi malamang dahilan. Inayos ni Amor ang sarili bago lumabas ng CR at nagpanggap na parang walang nangyari. Nang dumating si Amor sa kanila, ay bigla siyang nanghina kaya napahawak siya sa pader. Nagmamadali naman si Lynn na lumapit. Amor, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Lynn at biglang nahimatay si Amor. Nagising si Amor sa hindi pamilyar na kwarto kaya agad siyang napabangon. Love, easy. Nasa ospital ka. Agad na sabi ni Eya kay Amor. Mommy, you okay? Nag-aalalang tanong ni Riel kay Amor kaya tumango si Amor at ninitian ang anak. Miss Noblesa, take care of yourself. Na-overfatigue ka kaya kailangan mong magpahinga ng 2 araw. Agad na sabi ng doktor kay Amor at umalis. Buti na lang hindi ka napano. Sabi ni Lynn habang hawak ang kamay ni Amor. Narinig mo sinabi ng doktor 2 araw. Pagulit na sabi ni Eya kay Amor dahil alam ni Eya na hindi susunod si Amor sa sinabi ng doktor. Lumipas ang 3 araw, hindi na alala ni Amor ang magpaalam kay Raven na hindi makapagtrabaho dahil pabalik-balik si Amor sa ospital sa kadahilan ng palaging namumutla siya. Love, si Raven, baka magtaka, bakit ilang araw ako hindi pumasok? Sambit ni Amor kay Eya. Okay, fine. I'll go at ipapaalam ko na hindi ka pa pwedeng pumasok sa trabaho ng 1 linggo. Agad na sagot ni Eya at kinuha ang gamit para pumunta sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Amor. Sobrang affected ba talaga siya? Sa sinabi ni Clea kaya siya hindi pumasok ng 3 araw? Or baka naman may sakit siya? Sunod-sunod naman na tanong ni Raven sa sarili, kaya napagdesisyonan na lamang niyang puntahan si Amor sa kanila. Pagdating ni Raven sa bahay ni Amor, ay pipindutin na sana niya ang doorbell nang biglang bumukas ang pintuan at niluwas sa Eya na napalaki ang mata. Paanong? Hindi natapos ni Eya ang sasabihin dahil biglang nagtanong si Riel. Tita, what happened po? Magalang na tanong ni Riel nang makalapit kay Eya. Napakunot ang noo ni Raven. Tulalang nakatingin sa batang lumapit kay Eya. Hindi makapaniwala si Raven sa nakikita dahil kamukha niyang bata. Paano nangyari na kamukha ko? Anong ginagawa mo dito? Agad na tanong ni Eya kaya hindi natuloy ni Raven ang kanyang tanong. Love, sinong kausap? Raven? Gulat na sabi ni Amor nang makita si Raven sa kanyang bahay. Tama nga si Mama. Sambit ni Raven habang nakatingin pa rin kay Riel na nakatingin lang din sa kanya. Eya, please, ipasok mo si Riel sa kwarto niya. Agad na sabi ni Amor nang makalapit kay Eya. What are you doing here? Tanong ni Amor kay Raven na ngayon nakatingin sa gawin ni Eya habang inaalalayan si Riel paakyat ng hagdan. I'm just worried.
Tila lutang na sagot ni Raven at kitang-kita ni Amor sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kaya nagtaka si Amor. Sa akin ba siya? Tanong na nga lamang ang diretsyo ni Raven at hindi nakapagsagot na si Amor kaagad. Of course not. Maikling sagot na nga lamang nito at iniwas ang tingin kay Raven. Imposible, Amor. Kamukhang kamukha ko siya. Paanong hindi? Napaluhang tanong ni Raven kaya napaiwas nga siya ng tingin at pinunasan ng luha. Hindi napigilan ni Amor ang sarili kaya napaamin kay Raven at umiyak nang sabihin ng totoo. Ano ngayon? Kung ikaw ang ama, ha? Wala kang karapatan, tandaan mo yan. Makakaalis ka na. Sagot ni Amor at biglang napahawak sa ulo dahil nahihilo na naman siya. Agad na sinalo ni Raven si Amor dahil nawala nito ng malay. At agad dinala sa ospital kasama si Lynn dahil sinumpong ng lagnat si Amor. Dok, kamusta siya? Agad na tanong ni Raven nang pumasok ang doktor sa kwarto ni Amor. Stable na siya ngayon, Mr. Aliejo, pero kailangan niyang magpahinga ng maayos at inumin ng gamot na irereseta ko. Sagot ng doktor kaya nagpasalamat sa Raven bago umalis ang doktor. Gising ka na, dahan-dahan lang. Agad na sabi ni Raven nang nagpumilit na bumangon si Amor. Salamat. Saad na lamang ni Amor nang tulungan siya ni Raven na makaupo ng maayos. Bakit nandito ka pa? Ayos na ako, makakalis ka na. Dagdag na sabi pa ni Amor kay Raven ngunit hindi kumibo si Raven at nilapitan si Amor. Please listen to me, Amor. I know you have the right na malaman ang dahilan kung bakit kita iniwan dati. Nakayukong dagdag na sabi ni Raven. Pinahinto ni Papa ang kidney transplant ni Mama noon dahil hindi ako pumayag na maikasal sa anak ng business partner niya. Mahinang sambit ni Raven. Kaya kinailangan kong layuan ka at pumayag sa kasal para mailigtas ko si Mama sa critical na kondisyon and I'm really sorry. Nakayukong sabi ni Raven habang hawak-hawak ang kamay ni Amor. Hindi makapaniwala si Amor. Sa nalaman pero hindi siya naniwala sa sinabi ni Raven at mas lalong nasaktan dahil totoong may asawa na ito. Bitawan mo ko. Makakaalis ka na. And please, wag mo na akong guluhin pa. Agad na sabi ni Amor at binawi ang kamay ni Raven. Please, Amor, give me a chance. Nagmamakaawa na sabi ni Raven pero hindi siya tinignan ni Amor. Lumipas ang ilang araw ay maayos na ang kalagayan ni Amor at palaging siya nakakatanggap ng bulaklak galing kay Raven. Palagi din niyang tinatanggihan ng alok ni Raven na dinner. Bumalik na sa kanyang trabaho si Amor at nagtataka kung bakit walang pinapagawang paperwork si Raven sa kanya dahil buong araw lang siyang nakaupo sa kanyang opisina. Sigurado ka bang ayos ka na? Tanong ni Mila kay Amor. Bakit ba? Balik tanong naman ni Amor kay Mila. Kanina ka pa balisa dyan. Daig mo pa ang CEO. Na iniisip ang naluluging kumpanya. Sagot ni Mila at tumiling pa. Ayan ka na naman, ikaw talaga. May iniisip lang ako. Nakaiting sabi ni Amor kay Mila. Sige, sabi mo eh. Nang makalabas si Amor sa kanyang trabaho, bigla na lamang siyang sinalubong ni Clea. Kaya nagulat si Amor. Can we talk? Tanong ni Clea kaya hindi agad nakasagot si Amor. At tumango na lamang. Someone wants to talk to you. Dagdag ni Clea habang naglalakad papuntang sasakyan niya. At sinenyasan si Amor na sumakay. Sorry nga pala last time. Sambit ni Clea habang nagmamaneho. Last time? Takang tanong ni Amor pero hindi siya sinagot ni Clea. We're here. Sabi ni Clea kaya napatingin sa paligid si Amor at nalaman sa isang coffee shop siya dinala ni Clea. Kailangan ba talagang dito tayo mag-usap? Iritang tanong ni Amor pero nginitian lang siya ni Clea at naunang pumasok. Nang makapasok si Amor ay agad niyang nakita ang pamilyar na babaeng naka-side view ng upo. Hindi niya napigilan ang sarili na mapaiyak. Napayakap kaagad kay Lisa si Amor. Tita, sambit ni Amor habang nakayakap kay Lisa. Amor, kumusta ka na? Sambit naman ni Lisa habang nakayakap din sa kanya. Biglang nahiya si Amor
dahil sa ginawa niya dahil andun si Clea na asawa ni Raven. I'm so sorry, Amor, nang dahil sa akin. Sinabihan po ba kayo ni Raven? Nakausapin ako? Putol na tanong ni Amor kay Lisa. Of course not. Mataray na sagot pa nga ni Clea, kaya tinignan siya ni Lisa at tumiling. Ang totoo niyan, ayaw niyang kausapin kita, pero gusto kitang makausap at masabi sa'yo na hindi ginusto ni Raven ang nangyaring pag-iwan sa'yo dati. Napilitan lang siya dahil pinilit lang siya ng kanyang ama. Paliwanag ng sagot ni Lisa kay Amor. And to be honest, hindi kami kasal ni Raven dahil walang bisa ang kasal namin. We fooled my father and Raven's father na kasal kami ni Raven. Paliwanag naman ni Clea, kaya mas lalong nalito si Amor sa nalaman. Hindi ka malapitan ni Raven noon kahit gustuhin man niya dahil binantaan siya ng kanyang ama. Nasasaktan ka kapag lumapit pa siya sa'yo. Dagdag na paliwanag pa nga ni Lisa. Kaya napaiyak si Amor. Sinama pa nga akong hanapin ka pero hindi ka namin mahanap. Hanggang sa ikaw na ang nagpakita sa kanya. Dagdag naman ni Clea. Hindi namin to sinasabi sa'yo ngayon para balikan mo si Raven, anak. Gusto ko lang malaman mo ang lahat. Sambit ni Lisa kay Amor at hinawakan ng kamay ni Amor at pinunasan ng mga luha ni Amor. Am I late? Biglang sulpot na tanong ni Lucas kaya napalingon si Amor sa pamilyar na boses. Lucas, ano ginagawa mo dito? Takang tanong ni Amor sa nakangiting si Lucas. He's Raven's cousin and my boyfriend. Sagot ni Clea sa tanong ni Amor. Sorry, nilihim ko sa inyo ni Mila. Agad na sabi ni Lucas. Thank you dahil sinabi ninyo sa akin ang lahat. Tita, I'm really sorry dahil hindi ko kayo pinuntahan at dinalaw man lamang minsan. Nakayukong sambit pa ni Amor kay Lisa. Lumipas ang araw nang malaman ni Amor ang lahat ngunit hindi niya makita si Raven sa kanyang opisina nang ilang araw at hindi na nga rin siya nakakatanggap ng bulaklak galing kay Raven. Amor, wala pa rin ba siya? Kailangan niyang pirmahan to ngayon. Tanong ng isang empleyado kay Amor habang bitbit ang papeles na kailangan pirmahan ni Raven. Kukontakin ko na lang siya. Sagot ni Amor at umalis na. Hindi na alam ni Amor kung saan hahanapin pa si Raven kaya tinawagan niya si Lisa para tanungin kung nasan si Raven. Ilang araw na siyang hindi umuwi sa bahay at hindi namin siya makontak. Nag-aalala na ako, Amor. Nag-aalalang sagot pa ni Lisa sa tanong ni Amor kaya mas lalong nag-alala ang babae. Umuwi ng bahay si Amor, nabalisa dahil sa sobrang pag-aalala kay Raven. Nagpatulong na rin sila sa pulis para mahanap kung nasan si Raven. Mommy, are you okay? You look so worried po. Tanong ni Riel kay Amor kaya napapaayos ang ekspresyon sa mukha si Amor. Come here. Tawag ni Amor sa anak at pinaupo sa tabi niya at niyakap. I'm sorry anak, kung tinago kita sa daddy mo. Sambit ni Amor at napaluha dahil hindi niya alam ang kanyang mararamdaman. I understand, Mommy. I will wait for us to meet. Malambing na sagot naman ni Riel, kaya mas lalong niyakap ni Amor ang anak dahil hindi niya alam kung magkikita pa ba sila ni Raven. Ngayong hindi pa nakikita si Raven. May picture ako ng daddy mo. Gusto mo bang makita? Tanong pa nito. Kinuha kaagad ni Amor ang kanyang cellphone at ipinakita kay Riel ang picture ni Raven. Nakangiting hinawakan ni Riel ang mukha ni Raven sa cellphone nang biglang may tumawag na unknown number. Hello? Agad na sagot naman ni Amor sa tawag. Is this Miss Amor Nobleza? Tanong ng lalaki na tumawag at biglang kinabahan si Amor kaya napahawak siya kay Riel. Yes, bakit po? Sagot at tanong ni Amor. This is Police Officer Leo. Mr. Alejo has been confined here at St. Catherine Hospital. Sagot ni Leo sa tanong ni Amor kaya agad namang napahinga nang maluwag si Amor nang malaman kung nasan si Raven. Pero nag-aalala siya. Salamat po, officer. Pagpapasalamat ni Amor at agad binuhat si Riel papuntang garahe at sinama papunta sa ospital. Tinawagan niya rin kaagad si Lisa para ipalam kung nasan si Raven at sinabing papunta na siya sa ospital. Pagdating ni Amor sa ospital ay agad siyang lumapit sa nurse station
at tinanong kung nasa ng kwarto ni Raven. Private ward 2 po ma'am. Agad na sagot ng nurse kaya nagmamadaling tinungo ni Amor ang kwarto. Are you the wife? Tanong kaagad ng doktor kay Amor at hindi siya nakasagot. I'm the mother, doc. Kamusta siya? Agad na tanong naman ni Lisa nang makapasok sa kwarto ni Raven. Mrs. Aliejo, mabuti na lang at isinugod dito ang inyong anak bago lumala ang kanyang kondisyon. Sambit ng doktor at tinignan si Raven. Alam niyang bawal sa kanya ang uminom pero nagpakalasing siya kaya na-trigger ang kanyang anaphylaxis allergy. Pwede siyang mamatay dahil doon. Dagdag pa na paliwanag ng doktor kaya napatakip ng bunganga si Lisa. Paglabas ng doktor, agad namang lumapit si Lisa sa natutulog na si Raven. Lumapit din si Amor at napaiyak. I'm sorry tita. Kasalanan ko po. I rejected him many times asking for a second chance. Paghingi ng tawad ni Amor, kaya nilapitan siya ni Lisa at pinapatahan. Shh, don't say that. Mag-pray na lang tayo na sana maging okay siya. Sagot ni Lisa at napatingin kay Rail, kaya nagulat si Lisa dahil siya ang batang nakita niya na nasa bookstore ng mall. Napansin ni Amor ang pagtitig ni Lisa kay Rail kaya agad niyang nilapitan si Rail at pinalapit kay Lisa. Tita, si Rail po, apo niyo po siya. Pakilala ni Amor kay Rail. Oh my gosh, I knew it! Akala ko na malikmata lang ako noon sa mall. Tuwang-tuwa na sabi ni Lisa at niyakap si Rail. Lola! Pagtawag ni Rail kay Lisa, kaya mas lalong natuwa si Lisa at niyakap mabuti si Rail. Yes baby, kamukhang kamukha mong daddy mo. Ngumingiting sambit ni Lisa kaya hinahaplos ang mukha ng apo. Nagising si Raven sa pamilyar na boses. Nang ina kaya agad niyang minulat ang kanyang mga mata at tinawag ang ina. Ma, pagtawag ni Raven kay Lisa. Nang nagising ito kaya agad lumapit si Lisa sa anak. Ven, are you okay? Nag-aalalang tanong pa ni Lisa kay Raven. I'm sorry ma, pinag-alala po kita. Paghingi ng tawad ni Raven sa ina at napansin ni Amor nang tumingin siya sa gilid ng ina. Amor, tawag ni Raven kay Amor. At pilit na bumangon kaya agad siyang pinigilan ni Amor. Huwag mong pilitin bumangon baka mabigla ang katawan mo. Pigil ni Amor kaya humiga ulit si Raven. I'm sorry. I'm really sorry. Paghingi ng tawad ni Amor at sinandal ang ulo sa may balikat ni Raven at niyakap ang kamay ni Raven habang umiiyak. Shh! Stop crying, I'm okay now. Agad na sabi ni Raven. Daddy! Pagtawag ni Rail kay Raven at lumapit kaya kinarga siya ni Amor. Is this real? Hindi makapaniwalang tanong ni Raven kaya niyakap kaagad si Rail. Thank you so much. Pagpapasalamat ni Raven kaya Amor at masayang niyakap ang kanyang mag-ina. So okay na sila? Ano ba yan? Dapat pinahirapan muna ni Amor. Pagrereklamo pa nga ni Lucas nang makapasok sa kwarto kaya siniko siya ni Clea. Tumahimik ka nga dyan, sapakin kaya kita. Agad na sabi ni Clea kaya napataas ng kamay sa ere si Lucas. Lumipas ang isang buwan, hindi maitago ni Amor ang sayang naramdaman habang naglalakad papuntang altar. At nakitang naghihintay doon si Raven at Rail sa kanya. Sobrang saya ni Raven dahil sa wakas magiging asawa na niya ang babaeng minahal niya ng sobra at makakasama niya habang buhay. You really look beautiful in white dress. Agad na sabi ni Raven nang makalapit sa kanya si Amor. Today, I promise to give you my heart, my soul and my love, now and forever with all my life. Sambit ni Raven sa kanyang vows kay Amor at sinuot ang singsing kay Amor. Today I promise to be in your side forever. Love, cherish and treasure you with all my life forever. Sambit naman ni Amor sa kanyang vows kay Raven at isinuot ang singsing kay Raven. And now, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting sambit ng pare at agad binuksan ni Raven ang veil ni Amor at hinalikan si Amor na kanyang asawa at nagpalakpakan ng mga taong mahal nila sa buhay na naging witness
ng kanilang pag-iisang dibdib. Masayang masaya si Amor dahil sa pagmamahal na kanyang natanggap dahil sa galing sa taong kanyang minahal. Namuhay si Amor at Raven ang masaya kasama ang kanilang anak na si Riel. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Raven at Amor. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Muli itong amazing stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Ana Vencer, Merlilyn, Anita Hernando, Adelaida, Vanessa, Chu, Julie Botok, Andy Galang, Lani, Fel Macabato, Kuwait, Jasmine Baya, Marietta Amper, Buenoni, Maricel Cabigon, Rosemary Palaganas, Rosemary De La Cruz, Ellie Bitasolo, Eileen, Emily Borac, Ofelia Gaetano, Jeje Monramos, Junaline, Hebedo, Daisy Blasa, Flory Robles, Corazon, Danke, Nelani Juan, Flordet, Mira's Channel, Alarica Padua, Harem Ruchi, Evelina Kiamco, Ostanalito, Anisha Jacobe, Vanessa, Tracy, Emelita Matias, Reynaldo, Cleo Kawaling, Irene Lagidaw, Wilma, Imelda Forteza, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.